Hello. Hello, class. Good morning, everyone. So, today will be the last discussion of our uh, psychological assessment lecture. And today, we're going to discuss Module 8, Topic 1, Writing the Psychological Report. So, ito dapat yung ating final requirement dito sa psychological assessment lecture. But since quarantine at limited lang yung ating paglabas, 'di ba? So hindi na natin ito ika-conduct for our final requirement, but still i-discuss pa rin namin ito sa inyo para magamit nyo rin, 'di ba, in the future. Yan. So wait lang. So yan. Ito yung mga underlying topics natin sa module na ito. First, we have uh, to discuss the guidelines for communicating test results. Kanino ba dapat natin i-communicate kung ano yung naging result ng ating testings or the psychological report, 'di ba? So number two, methods of reporting test results, 'di ba? The problem areas in reporting writing, 'di ba? Ano lang ba dapat yung mga ire-report natin, 'di ba? And number four, communicating results to parents. Number five, psychological report writing, 'di ba? So bakit ba natin kailangan magsulat ng psychological report, 'di ba? Ano ba yung purpose ng report na 'yon, 'di ba? At ano ba yung content o yung format na kinakailangan nating sundan. And of course, we also have to give you a sample of psychological assessment reports. So, let's start our discussion by eyeing to these objectives. Number one, we have to describe the definition and principles on writing psychological report. And of course, we have to describe the process on how to implement a sound and ethical writing of psychological report, 'di ba? Hindi lang yung basta nakapagsulat ka ng report, pwede na 'yan, 'di ba? So we have corresponding guidelines. And syempre, nabasa nyo rin siguro ito sa ating Code of Ethics na in-upload ko rin dito sa ating classroom. Okay. Communicating test results. Ito yung methods natin kung kanino natin dapat ipadala o i-report yung result ng ating mga testings, mga psychological testings natin na ginamit dun sa ating patient o sa ating kliyente. Number one, we have here individual sessions. Ito ay one-on-one session where the examiner presents the result dun sa examinee or kay client mismo, 'di ba? And number two is the group session. Ito ay mas mura ito unlike dito sa individual session because grupo kayo na nagte-take ng at gumagamit ng test. Okay, so clients may learn from each other as well as from the psychologist or sa counselor. Okay, and then syempre the written reports, the end of the product of psychological assessment is written report, 'di ba? Like what I have said earlier, ito dapat yung final requirements natin, 'di ba? So during our time, nung meron kaming psychological assessment, ang ginawa namin ay naghanap kami ng bata na meron siyang kakaibang behavior, 'di ba? Pagka kasi sinabing abnormal behavior, parang sa panahon na to ay hindi na siya ginagamit, 'di ba? O so yung mga bata na mentally challenged, 'di ba? So many written reports present profiles of scores that are helpful for test takers who have difficulty visualizing test result. But remember guys, na hindi mahalaga or nonsense yung score na yon kung wala tayong interpretation. Okay? Kasi hindi siya maiintindihan ni client o nung examinee, 'di ba? Or nung parents, 'di ba? So, next one is interactive approaches. Sa pamamagitan naman nito, computer-assisted testing na to, especially kapag kailangan na talaga yung result or kailangan na talagang mag-undergo sa psychological assessment ng ating kliyente, pwede na natin itong gamitin, especially during this time na limited lang yung time natin para lumabas or mag-visit sa clinic ng ating psychometrician or ng psychologist natin. So it's also a good instrument
'di ba? That allows us more branching in programming and immediate feedback, 'di ba? Nag-aapura ka for your application or for your promotion, 'di ba? We have to use this. And of course, we also have here oral reports and is provided to parents or kaya sa guardians natin who prefer oral explanation than written reports. For example, the psychologist have an interview sa laging nakakasama nung ating kliyente, 'di ba, nung bata, 'di ba? So, it is the responsibility of the psychologist or counselor to translate the information into language that parents can understand, 'di ba? Mahirap kasi yung magtanong ka sa parents tas hindi niya naintindihan yung tinatanong mo pero sumagot siya. So, ibig sabihin nabawasan na yung reliability ng ating psychological report. So, we have here flat profiles. Ito yung kalimitan na nagiging problema ng mga nag-examiner, 'di ba? Kasi merong high score, merong low score, tas tsaka magpa-flat, 'di ba? So response set might be a factor on a test with the individual ranking, everything high or everything that is very low. Okay. So yun po. But si Holland, naniniwala naman siya that also in counseling individuals, ito yung talaga yung major problem. Okay. Diba? So even naman sa pagtitreat natin ng data natin, kunyari sa research, di ba, or kaya sa thesis, di ba? So, nagiging problema rin talaga pag may mga flat profiles or may mga uh, flat data tayo. So, let's go now to psychological report writing. Ano ba yung psychological report writing? Ito yung evaluation report na product ng ating assessment. It presents clinicians' effort to integrate the assessment data with a functional whole so that the information can be used by the client in solving problems and making decisions, 'di ba? Kung ano ba yung kailangan gawin sa kanya, 'di ba? Or para mapatunayan or ma-strengthen yung diagnosis sa kanya. And it involves analyzing, synthesizing, and integrating numerous sources of data, including examinees' test scores, previous test scores, even the teacher's reports, the behavioral observation, the interview, social and family history, and even medical findings. Okay, it will be a help na ma-strengthen yung ating report. And syempre, we have to present psychological report clearly, 'di ba? Yung interpretation, 'di ba? Yung recommendation should meet acceptable writing standards. Okay. So, let's go sa content of a report, suggest format. Ito yung suggested format. Una, we have to collect the demographic information or identifying data ng ating examinee, 'di ba? Like the sex, the name, the date of birth, 'di ba? Chronological age, etc. Mga personal information niya, 'di ba? And don't forget the date of the report, okay? And the second one is the reason for referral and relevant background information. Diyan i-state nung nag-refer sa kanya bakit niya kailangan mag-undergo sa psychological assessment. Okay, so name of the person referring the client, especially if it's kadalasan kasi kapag kabata, pag may nakitang iba sa kanila yung magulang, ang ano niya, nire-refer agad sa pediatrician, 'di ba? Pag walang nakita si pediatrician, maaari siyang mag-refer sa psychologist. Okay. So, yun, kailangan natin yung name ng nag-refer and syempre, relevant educational, social, medical information, yung family history, previous testing results, and other personal information are also presented in this section. So, for example, psychologist rin ako, pwede rin naman akong mag-refer sa ibang psychologist kung hindi hindi mo hindi ka nakaline or hindi ka bihasa dun sa may case ng bata or ng kliyente natin. Okay. So, the third one, behavioral observation. We have to indicate yung mga significant or kakaiba na na behavior ng ating client, 'di ba? It is usually focuses on a number of different areas, 'di ba? For example, 7 years old si client at yung kinikilos niya or yung pag-iisip niya ay hindi naman angkop sa kanyang chronological age, yung kanyang mental age. So uh, it can be written sa ating psychological report, 'di ba?
So other areas includes client speech, kung paano siya magsalita, including pitch of voice, kung may kakaiba doon, even the vocabulary level, it gives a general impression of the client. And syempre, unusual testing condition that occur during testing, kunyari nag-exam siya, tapos kung ano-ano yung ginagawa niya doon sa testing room, di ba? Everything na kakaiba ay dapat nating i-indicate dito sa ating behavioral observation. Even na the non-testing situations. Okay. And pwede nating interviewin si teacher, yung teacher ng bata na yon, 'di ba? Ano ba yung mga kakaibang kinikilos niya sa classroom, 'di ba? And number 4, assessment procedures or test administered. Dito ilalagay natin yung mga test na ginamit natin or in-exam ni examinee. Okay? Especially yung mga result nito and interpretation. For example, nag-take siya ng MD5, 'di ba? Intelligence test, 'di ba? Mga ganon. Emotional mga EQ, psychological tests. So we have here the test results. Dito ipe-present natin clearly and succinctly yung ating report, okay? And dapat ito ay naiintindihan ng iba, ng general, ng mga tao. Siguro iwasan talaga natin yung paggamit ng mga psychological jargon natin, 'di ba? Kasi nga hindi naman psychology yung babasa nito, 'di ba? But a normal people, and any doubts about the reliability and validity of the result should be clearly stated. Yes, we have to be honest. In reporting the results of mental ability test, it is advisable to note the precision range associated with the obtained IQ. The precision range is based on the standard error of measurement and the confidence level selected. Okay. So also, the variability, 'di ba? The examiner should consider how educational, emotional, and cultural factors may have affected the examinee performance, 'di ba? Dapat ay hindi lang tayo mag-focus dun sa test niya, 'di ba? But kung ano yung mga backgrounds niya ni patient, okay? Kung during that time ba baka naman may lagnat siya or may sakit siya kasi it might also affect the result of his exam, 'di ba? Or his behavior. And also, the diagnostic impression or test interpretation. In addition to reporting, the test result is necessary to interpret findings to arrive at some synthesis. 'Di ba? Para makarating tayo dun sa conclusion. Okay? And makapag-diagnose tayo, 'di ba? Should be made on the basis of insufficient data. It should not be made. Okay? So, uh, during this time, dapat ay nagbabasa-basa na rin kayo ng DSM-5 or yung ating Diagnostic Statistical Manual 5 because this semester ay meron din kayong abnormal psychology. And enable for us na makapagawa ng psychological report, especially in the future na professional tayo, dapat ay maging familiarize tayo. I-familiarize natin yung sarili natin sa mga psychological disorder and especially sa mga symptoms, okay, sa mga prognosis natin. And even sa mga etiology o mga pinanggalingan ng mga mental disorder na yon, di ba? We have to read and read and read para mas lumawak yung kaalaman natin. Okay? For example, ang diagnosis mo dun sa bata ay neurocognitive, 'di ba? Tapos neurocognitive siya pero hindi naman na-achieve yung diagnosis, 'di ba? Yung diagnosis na nandun sa DSM, 'di ba? Para matawag siya na neurocognitive disorder, 'di ba? Or kaya naman general anxiety disorder, may hindi siya doon na-achieve kasi meron doon sa ating DSM-5 kung makikita nyo, dapat ay, kunyari in the set of symptoms, dapat 3 o higit pa yung present doon sa tao na yon, enable for us na ma-diagnose siya, di ba? May mga ganong circumstances. So we have to be very careful in diagnosing a person. Minsan sa sobrang dami mong alam, in psychological disorder, pati yung sarili mo, dinadiagnose mo na, di ba? So, we don't have to diagnose ourselves, okay? And we should not. Di ba? And syempre, the summary. Optional lang naman tong summary na to. And it must
be small lang, just a one paragraph is okay. And also the recommendation, important part to ng psychological evaluation natin. Remember na hindi perfect yung report na magagawa or ginagawa. There are specific answers to the referral questions na hindi ka sure kung reliable ba siya. In making predictions, cautions, remarks, and recommendations, the examiner should indicate his level of confidence. Okay? So, dapat i-indicate po natin yung ating confidence, 'di ba? In our prediction dun sa diniagnose natin. And in some cases, the recommendation are based on client's pattern of strengths and weaknesses and on implication that pattern has for remediation and treatment. Kasi po, once na nagkamali tayo sa pag-diagnose, di ba, even yung ating kliyente ay magsasuffer kasi hindi naman pala yun yung sakit niya, pero uh, yun yung diagnosis natin. But at the same time, wala namang perfect, 'di ba? Kaya nga kailangan nating gumawa ng recommendation enable na ma-assure natin si examinee kaya yung guardian or parents niya. And recommendation can focus on many different factors. Like for example, stimulating and enhancing person's psychological growth, 'di ba? Dito pwede din tayong magbigay ng recommendations na maaaring gawin ni patient or gawin ni parents or guardian dun sa kanyang anak to help him or her na mag-improve, 'di ba? Kasi hindi naman 24/7 kasama niya yung psychologist niya para ma-exercise yung mga normal behavior, 'di ba? So it provides information on possible patterns of development disturbances. Okay. And so on and so forth. And of course, we have to indicate the name and signature of the psychologist, psychometrician, examiner, including the PRC number, 'di ba? You have to be a licensed psychologist, licensed psychometrician, licensed guidance counselor para po makapagsulat tayo ng psychological report. Okay, so here is the sample outline of psychological report for clinical assessment. Don't worry, I will upload this sample sa atin pong Google Classroom. Yeah. Actually, I have here the sample report. Yeah. Upload ko na lang po ito para din ma-check nyo, makita nyo po yung flow ng paggawa ng psychological assessment report. Diba? Kung imaginative kang tao, you can do this. Diba? Yan. Baka naman mamaya sarili mo yung diniagnose. So, it's a no-no po So, results. Okay. So, ito ay mas komplikado na gawin talaga because at the end of this, you're going to put your name at the end na ikaw talaga yung, for example, Erica Fede Fiesta, RPM, ganun, license, and the number of your PRC number, diba? Yun. Thank you so much sa pakikinig nyo and maraming salamat din sa buong semester. Kahit na maikli lang ang semester, naging mabilis yung transition since online classes tayo. I hope na marami pa rin kayong natutunan. And since this is a board exam subject, I hope everyone will pass the BLEP, the Board Licensure Examination for Psychologists and Psychometrician. And kung may tanong kayo, you can message me, especially 2022 will be your board exam, di ba? You can message me and as I promise, I can guide you sa pagre-review and I can give answers that is relevant to the board exam. Thank you so much and happy holidays. Merry Christmas everyone. Bye-bye.